Magandang araw sa ating mga kalata. Welcome sa aking vlog number 14. Topic natin ngayon is double offset rectangle to round. So ito yung drawing natin, workshop drawing sa ito yung nakasanayan natin sa Pilipinas at sa Middle East. Ganitong drawing, yung dinodrawing mo na yung bottom at saka siding sa mga double offset. Hindi kagaya dito sa Australia kasi kalata, kasi bottom lang ang dinodrawing dito, kagaya nito. So yan, bottom, ito yung 50 na diferensya, ito yung height, yung diameter nya, ito yung sukat, ito yung unang sukat, yan yung bottom, no? Yung pangalawang number 80, yan yung sidings. Nilagyan nila yung dito ng BSU, bottom sit up 40. Titingnan natin yung arrow kung saan papunta dito yung arrow. Ibig sabihin dito banda ang tumaas, dito sa bilog yung bottom tumaas ng 40. So ito yung drawing ng Australia. Baka mapunta kayo ng Australia kalata, ganito na yung drawing ng mga puti, no? Sa Pilipinas ganito rin kasing na kasanayan natin sa mga double offset. Dito wala na, hindi sigurado talaga dito. So ito yung bottom, dinodrawing nila yung bottom. Ito yung diferensya ng bottom, 50. Yung height natin is 120. Yung diameter natin is 80. Yung side naman, so pag ginanon yan, side in, tumaas ng 40. Yan, tumaas ng 40 yung ano natin, no? Yung sidings. So i-share na rin natin, no, kung paano to susukatan sa site, kasi baka mamaya alam natin magpabarkit, hindi natin alam paano sukatan, paano magsukat sa site. So halimbawa kung nato, no, ito yung ano natin, ito yung abang natin na dock, ito naman yung abang natin na pan doon sa site. So susukatan natin tong rectangle to round para ikabit natin dito, i-connect. So paano ba yan susukatan? So ang pagsukat ng kalata, kailangan lang maghanap tayo ng reference point, no? Reference line. Halimbawa dito ka nakakuha ng reference, pwede rin naman dito. So dito sa example, kung saan ka nagkumuha ng reference, halimbawa dito ka nagkumuha, dito mo rin isulat, no? Pag dito ka kumuha ng reference, dito mo rin isulat yung diferensya. Kasi yung fabricator, susundin lang yung drawing kung saan mo nilagay yung diferensya, no? So dito sa ano natin, sa example, dito tayo kumuha, dito tayo humanap ng reference. So halimbawa ito yung wall. So galing sa wall, susukatin lang natin yung hanggang dulo ng pano. Halimbawa 400 yan. Dito naman sa abang ng dock, sukatin din natin galing sa wall, sukatin natin hanggang dulo ng dock. So halimbawa 350 yan, i-minus lang natin yung 400 minus 350. So 400 minus 350 is 50. So kaya yung diferensya natin ito is 50, no, sa bottom. So accurate siya. Kailangan accurate yung ano natin, yung diferensya ilagay para pagkabit accurate din. So sa sidings naman, ganyan yung forma ng siding, no? Kasi tumaas nga ng 40 pag ginanon. So ganun din, maghanap tayo ng reference sa taas. So halimbawa ito yung slab sa side, no? So galing sa slab, susukatin lang natin hanggang bottom ng abang na dock. Dito ko nilagay para maliwanag. So halimbawa 500 yan, susukatin naman itong ano natin, yung galing sa slab hanggang sa dulo ng bottom ng pan. Halimbawa is 460 yan. So i-minus lang natin yung 500 minus 460. So that is 40. So ibig sabihin 40 yung difference dito sidings. So ganyan lang pagsukat kalata, no? So ngayon alam na natin paano sukatan. Hindi umpisa natin ipabracket, no? So una,
So yung ito nga pala yung ano na to. So yung finished product natin. Yan. Nag-offset siya pa kanan. Dito din yung sidings. Nag-offset din pataas. Kaya tinatawag na double offset, no, kasi nag-offset yung top and bottom, nag-offset yung sidings. Kaya tinatawag siyang double offset. Kaya dito nga single offset lang kasi center lang yung top and bottom. Dito lang sa side ang nag-offset, kaya single offset siya. Itong topic natin ngayon, double offset na. Kasi bottom and siding nag-offset. Umpisa natin ipabracket, no. Pag gumawa tayo ng working plan, ganito ang maging forma, no. Ganito yung bilog papunta dito, ganyan. So dapat pag tumingin tayo, pag nag-umpisa na tayong mag-marking, dapat yung drawing ibaliktarin na rin natin papunta dito yung bilog, kasi yan papunta yung bilog dito, no? Para hindi tayo malito. So unahin natin yung bottom, no. Gagawa lang tayo ng square. Yung size ng duct natin is 100 by 80. So gagawa tayo ng square na 100 by 80. So tayo ng 100. So dito yung 100, no. Yan, ispalahan natin yan. So side length natin is 80, 80. So gawin tayo ng 80. Yan. So pag nakuha na yung L na yan, pwede natin i-upper yung compass dito, no. Upper din natin dito sa point compass natin. Upper ulit natin yung compass dito. Dito naman sa sidings. Upper natin dito. So yung nag-intersect dito yung point natin. I-connect natin yan dito. So yan, nakagawa na tayo ng square kalata, no. Ito 80. So pag nakuha na natin yung square, no, kukunin naman natin yung diferensya ng bottom. Dito tingnan natin yung diferensya ng bottom galing dito sa square is 50, no. So galing dito sa square, kuha tayo ng 50. Yan, 50 rin dito. Yan, babarahan natin kalata. Yan. So yung ibig sabihin yung bilog natin hindi pwedeng lalampas dito sa linya, no. Dito lang siya papantay yung circle. Dito naman tayo sa sidings na diferensya. Yung diferensya ng siding is 40. So pataasin ko na ito, no, kasi pag nagganyan side in, so tumaas ng 40. So dito, ito yung bottom natin kalata. So sinasabi natin sa drawing na tumaas ng 40. So galing dito susukat tayo ng 40. Pag sinabi ng bumaba, galing dito, sukat tayo dito pababa. So yung drawing natin is tumaas ng 40. So galing dito, sukat tayo ng 40. 40. Galing dito, sukat tayo ng 40. Yan, babarahan lang natin. So yung circle natin hindi siya pwedeng bumaba
Dito lang siya pantay, no? Dito sa linya, papunta doon. So para makuha natin yung center of the circle, galing dito kalata, kukuha tayo ng kalahati ng diameter ng circle. Yung kalahati ng diameter is 8, yung circle natin is 80, so kalahati is 40. So galing dito sa intersect ng point, kuha tayo ng 40, yung kalahati ng diameter. Dito rin kuha din tayong 40. Yan, babarahan natin. So dito naman sa linya na to, kukuha naman tayo ng kalahati din, 40, kalahati ng diameter. Yan, babarahan lang natin, no? Extend lang natin dito. So ito yung center of the circle natin. Yan yung center of the circle natin. Extend na lang natin ito kalata yung line. Yan. So yung nakuha natin yung center ng circle, iapak lang natin yung compass dyan, no? Yan. Extend lang natin yung line, makaabot sa circle. So yan, pag nakuha natin yung, lagyan lang natin ng ABCD, no? Yung kanto ng square. A, ito B, C, ito D. Yung mga kanto ng square, no? Para hindi tayo malito. So yan kalata. So pag nakuha na natin yan, so hati-hatiin naman natin to. Hati-hatiin natin tong apat na 90. So para mas mabilis tayo maghati, iapak lang natin yung compass dyan. 90 degree yan. Pwede ilagay natin sa kanto. Ito. Automatic yung kalata, 30 degree. Si 90 nga yan. Ayan, nahati sa tatlo. Automatic yan sa 30 degree. Ganun din dito. Ito. Para mabilis tayo maghati. Para yung kalata na kahit subukan natin. Para yung 30 degree. Yan. So nakikita natin na medyo malaki pa. Hahatiin natin ulit. Ito. Tingnan natin ulit. Barahan natin sa intersect. Tapat natin dito sa circle. Ayan, nahatiin natin ulit. Pag nahatiin na ulit, ibalik natin yung compass dito sa dati. Ayan. Apak natin ulit sa bago. Ayan. Ayan.
Yan, nahati na. Nahati natin lahat. So, mabilis tayo makahati kalata. Yan. Pansiran lang natin yan. One number 1 dito sa dugtungan yung last number natin yan. So dahil dito ang dugtungan, so dito na linya naman ang 1. So number natin 1 2 3 4 5 6 7. Dito naman 1 2 3 4 5 6 7. Naman 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. So ganyan kalata, no? So pag na-numberan na natin kalata, kung gusto nyo hindi malito, i-connect natin. Gusto nyo hindi kayo malito, pwede mang i-connect. Kasi dito tayo mag-triangle ulit. Plano natin sa 4 na kanto. So yan, i-triangulate natin yung kulata, no? Ayan, i-triangulate natin sa height. Yung height natin ito is 120. 120 yung kabuuan. So i-minus lang natin yung dito nilagay ko dito is 20. Ito rin 20. So i-minus lang natin yung 20 plus 20 is 40. 120 minus 40 is 80. So i-minus lang natin yung 220, no? So 40. So 120 minus 40 is 80. So 80 na lang ang i-triangulate natin dito. Maggawa lang tayo ng naka-eskwala, no? Yan. So ito yung reference point din. Center.
Yan, sukat tayo ng 80. Yung height natin. Height natin is 80. So, dito natin i-triangulate na. Una, gagawa lang tayo ng linya, no? So, dahil dito yung number 1 natin. Number. So, dito tayo na linya. Tapos yung isa naman, dahil dito yung number 1 natin. Dito rin. Hindi tayo pwede dito sa A at sa B. Kasi ito yung number 7 eh. Dapat lagi tayo sa number 1. So dito tayo pwede, so dito yung number 1. So dito tayo sa B and D, no? B and D. So nagagawa lang tayo ng linya dito sa B and D na ang sukat niyan is 80. So yan 80, ano? So mag-decide din tayo, guys, no, kung halimbawa sa marking natin, kung ano bang gusto mo, out ba yung mga marking mo is sa labas mo pag yung symbol. Pag gusto mo naman sa loob, pwede rin. So ngayon mag-decide tayo, sa example natin is sa labas ko nilagay. So sa labas yung ano natin. So pag sa labas kalata, so kailangan yung mga sulat sa labas, no? So dito B and D tayo. Dito B and D. So dito natin isulat yung B. Dito yung D. Kasi nakaganyan yung plata, B and D. Hindi pwedeng D and B, no? Hindi pwedeng makabaliktad. Kasi pag binaliktad mo yan, dito yung D. B. Mag-iba ng direksyon, no? Dapat kung gusto natin out, so dito yung B, dito yung D. Hindi pwedeng baliktad kasi mag-iba na yung direksyon, no? Ayan, pag nangaklata dito yung B and D. So umpisa tayo sa B. Triangulate na natin B. Paglan din natin yung kumpas sa B. Pero pag halimbawa kalata, pag gusto mo namang inside, no? Ito, kung gusto mong in, ibig sabihin in sa pag na-symbol na sa yung mga marking mo sa loob. Para kung gusto mo nang malinis yung duck mo, malinis yung ano, walang sulat-sulat, pwede rin naman. So pag ganyan, pag gusto mong sa loob, baliktad na yung D dito na banda, yung D dapat dito, D dito dapat ito dapat B kung gusto mong sa loob. Kasi nakaganyan kalata, tingnan nyo. D at B, yan, D at B. So sa loob siya, no? Kaya dapat ganyan ang ano mo, dito yung D, B. So huwag tayong malito, no? Kung anong gusto natin, yung inside ba or outside yung layout natin. So ngayon sa labas yung ano natin, layout. B and D. So mag-umpisa tayo sa B. Apak na natin yung ano sa B. Umpisa tayo sa number 1. Lagi tayo sa number 1. Apak natin sa number 1. Palo natin dito. Apak natin dito. Palo natin sa height. Galing yun sa letter B. So apak din tayo dito sa B. So dito naman tayo sa D. Apak sa number 1. Palo natin ito sa reference point. Apak natin dito sa guhit. Palo natin sa height. Yan. So galing yun sa D. So dito rin tayo sa D, no?
kinapos extend natin yung line dito. Kailangan mag-intersect siya. Yan. So, itong point natin dito. Ito yung number 1. So, number 2 na tayo. Ipakulit sa B. Number 2. Palo dito reference point. Apak sa guhit. Palo sa height. Galing yun sa B. So, palo dito rin tayo apak sa B. Kunin natin yung distance. So, dito yung distance natin. Para pag in-symbol, makuha natin yung tamang diameter. Yung purpose naman yan. So, dapat dalawang kompas natin. So, ayan o. No. 1, ito yung number 2. Dito naman tayo sa number 3. So, B number 3. Ito. Palo, apak sa guhit. Palo natin sa height. So, galing yan sa B. Dito rin natin apak sa B, no? Distance natin. Ito yung number 3. Naman tayo sa number 4. Sa B. Apak sa guhit. Palo natin sa height. So, galing yun sa B. Apak na natin sa B. Distance natin. Ito yung ating number 4. Tama tayo sa number 5. Sa B. Apak sa reference point. Apak sa guhit. Apak natin sa height. So, galing sa B yun. Sa B. Distance natin. Ito yung number 5. Ito naman tayo number 6. Apak sa guhit. Palo natin sa height. So, galing yan sa B. Dito rin tayo sa B. Distance. Ito yung number 6. Dito naman tayo sa number 7. Palo sa reference point. Apak sa guhit. Palo natin sa height. So, galing yan sa B. Pag natin sa B. Distance. Oh. 7. So, dito naman tayo sa D. Papunta doon. CL type ang ginagawa natin. Dito. Tapos dito naman. So, dito naman tayo sa D. Number 2. Reference point. Palo sa height. Galing sa D. So, dito tayo sa D. Distance. Ito yung number 2. Ito is number 3. Letter D. Palo sa reference point. Apak sa guhit. Palo sa height. Galing sa D yun. Dito sa D. Distance. Number 3.
That's number 4. Palo sa reference points. Upper sa guhit. Palo sa height. So, galing yun sa B. Distance. Yan, number 4. So, number 5 lang tayo. Person go hit. Ito yung galing sa letter D. Five. Distance. So, number 5. Ito tayo sa number 6. 30. Person go hit. Palo sa height. So, galing yan sa D. So, apag natin sa D. Distance. And number 6. Dito ang test number 7. Apag sa go hit. Palo sa height. So, dito rin tayo sa galing sa D. Distance. So, yan ang number 7. So, yan, natapos natin yung kalahatin. So, yung sidings naman guys. Ang siding naman ang kukunin natin. So, titingnan natin dito guys, no? Dito muna tayo sa A. Dito sa B. Dito sa B, dito yung kalahati niya. I-diretso natin dito yung, i-triangulate natin itong linya na to, no? Triangulate natin yan. Para makuha natin yung tamang, parang eskwalado. Triangulate natin yan sa height. Pag natin go ahead, palo sa height. So sa B tayo. So dito tayo sa B banda. Yan. Itong ano to guys, B. Apag din natin dito sa kanto ng ano natin dito. Yan. Galing sa B, palo din natin sa B. Yan. Nabarahan natin guys. Intersect na yan. Nabarahan natin dito. Ang purpose niyan guys, para lang makuha natin yung linya na to. Kasi yan ang eskwalado. Ngayon, i-check natin kung eskwalado ba. Eskwalado siya, no? Yan, eskwalado. So yan, ibig sabihin tama itong linya na to. So, ngayon, galing dito, kukuha naman tayo ng sidings na kalahati. Yung kalahati ng 100 is 50, no? So, kukuha tayo ng 50. So, galing dito, kukuha tayo ng 50. Ng 50.
kalahati ng 100. So ito na yung i-connect natin dito. Ito. Itong linya na to guys, wala na to. Buburahin na natin yan. Kasi ang purpose lang natin noon kanina, kumukuha itong linya na to, no? Wala na yan. Yan na yung ano natin. So dito naman tayo sa kabila. Dito sa kabila kalata. Dito naman, no? Dito lang yung linya ng score natin. So lumampas yung circle natin doon. Malayo. So yung diferensya na yan. Ito yung gulid din natin yan. Palo natin sa height. So dito tayo sa D, no? So apag din natin sa D. Yung D banda. So compass natin yung kalata. Dito kalata. Kasi ito yung eskwela niya. So iapag din natin yung compass dyan dito sa yan. Kasi yan yung eskwela niya. Parampuhan natin yung linyang eskwalado. So palo natin dito. Connect natin yung kalata, no? Pwede mong i-double check dito. Pwede mong ilinyahan dito para makita mo kung eskwalado ba. Kailangan kasi eskwalado dyan. Kalata. Ayan, eskwalado siya, no? So, ibig sabihin, itong linya na to, tama yan. So, kuha tayo ng kalahati ng 100. So, 50, 50. Ito yung 50. So, connect natin dito. Itong linya na to, itong guhit, wala na to. Yan. Yan, no? So, i-highlight na lang natin yung mga bali-bali, no? Para sa mga baguhan, para makita nyo na kung saan yung ibinding. I-connect muna natin yung mga guhit ito kung ano. Yung mga puwan. So, highlight natin yung mga balik-balik para hindi malit yung mga sa mga baguhan para hindi malit to. Dito yung mga bending natin. Dito kukuha lang tayo ng allowance. Allowance para sa drawing.
Dito, kukuha rin tayo ng 15, 20. Sa straight natin, 20. Ito rin, 20. Pero sa actual to guys, 50 to dapat. Depende kung anong ilagay natin pwedeng. TDF ba? C-clip ba? Bar clip ba? Dito, iskalahan lang natin dito. Para. Iskalahan natin dyan. Dito kalata, kukuha lang dito tayo ng 20. Hindi, mag-cut lang tayo mamaya. Ito kahit mag-alawas lang tayo para sa rivets, kahit mga basta maribitan lang, 15 pwede na. Yan na yung final cutting. Tingnan natin. Ito yung final cutting na natin. So tapos na yung B and D. Dito naman tayo sa E and C. Tapos na yung B and D. Kasi hindi kasi pwede pattern kalata kasi dito titingnan natin magkaiba yung mga sukat. Walang kapareha. Dito mas mahaba, dito mas maiksi. Dito maiksi, dito mas maiksi. Walang kapareha, no? Kaya kailangan talagang isa-isahin natin. So dito naman tayo sa E and C. Gawa lang tayo ng linya na ito na sukat nito is 80. C and E. Hindi pwedeng E and C, no? Dapat dito yung E and C kasi pag ginanyan ko lahat. Yan. C sa labas, E sa labas. Yan, yan. E and C. Kasi pag binaliktad mo yan na E and C, ganyan na po opposite direction. Kaya dapat balagay din pantayan, no? Kasi outside yung ano natin, layout. So dito naman tayo sa ano, no? Sa C and E. So magagawa lang din tayo ng linya dito, no? C and E. 80. Kasi yung sukat dito is 80. So lagay tayo, umpisa tayo sa letter E, number 1. Triangle natin. Palo natin ito sa reference point. Pagsaling niya. Palo sa height. So galing sa E. Dito rin tayo apak sa E. Ito naman tayo sa C. Para makuha natin yung center. Apak sa go ahead. So galing sa C, dito rin natin apak C. Ito yung number 1 natin. So, kailangan makuha muna natin yung number 1. Apak tayo sa A and C. Para makuha yung number 1.
Yan, pag nakuha na. So, pwede unahin natin yung lahat ng A. So, apat natin sa dito test number 2. Apat sa guhit. Pala natin sa height. So, galing yan sa letter A. Dito rin tayo sa letter A. Kunin natin yung distance. Press lang yan. Ito yung ating number 2. Ito naman tayo sa letter A, number 3. Napag natin sa point. Number 3. Ayan. Test number 3. Napag sa reference point. Ayan. So, galing sa A. Dito rin natin napag sa A. Distance. Okay. Tumon tayo sa number 4. Sa reference point. Para sa height. Galing yan sa A. Dito rin tayo sa A. Distance. Number 4. Dito naman tayo sa number 5. Tala sa reference point. Napag sa guhit. Tala sa height. Balik-balik na yung galata na. So, dito na tayo sa number 5. Galing sa A. Distance. So, number 5. Ito na tayo sa number 6. Sa guhit, napag sa height. Galing sa A, number 6. Distance. Number 6. Tapos number 7. Number 7. Para sa height. So, galingan sa A, dito apex A. Distance. So, yung number 7 natin. So, dito naman tayo sa D. Sa C. Number 2. Tapos na tayo sa number 1. Apex sa guhit. Para sa height. So, galing sa C, dito rin tayo C, number 2. Number 2. Number 3, letter C. Apex sa guhit. So, galing sa C, dito apex sa C. Distance. So, yun ay number 3. So, dito naman tayo sa number 4, letter C. Apex sa reference point. Apex sa guhit. Pala sa height. Galing sa C, dito rin tayo sa apex. Distance. Number 4. Dito tayo sa number 5. Apex sa C. Apex sa reference point. Apex sa guhit. Pala sa height. Galing sa C yun, dito sa apex C.
distance. So number 5. So number 6 na tayo. Pixel siya, number 6. Sa reference point. Upper sa groove hit. Palo sa height. So galing sa C, dito rin sa C. Distance. So ito yung number 6. So number 7 na tayo. Vector C. Palo sa reference point. Upper sa groove hit. Palo sa height. So vector C, number 7. Distance. So number 7 natin. So kuha natin, no? Yung ano naman kalata, yung sidings. Kunin natin. Dito yung dugtungan natin, no? Sa C and D. So dito na banda C and D ito. C and D. Dito naman dugtungan ng A and B. So dito A and B. Dahil dito natin idugtong, pwede na natin kunin agad tong ano, no? Tong sa D and C and D. Ito yung C and D. Ito naman yung B and ito yung C and D. C and D dito. Ito naman yung E and B dito dugtungan. So dito E and B. EB na lang. Line EB. Ito line CD. So pwede na natin kunin agad, no? Kasi ito naman ang dugtong natin. Yan. Pwede na kunin natin yan. I-ano natin sa E and B. Ito yung E and B natin. Palo natin dito. So, kunin lang din natin yung kalahati na 50. Kalahati na 150. Kunin lang din natin. Yan. Palo natin dito, guys. Diretso lang natin yung linya, hindi nagtagpo. Kunin lang natin guys ito, no? So dito naman tayo sa C and D. Ito yung C and D natin, no? Palo natin din ito sa C and D. So yung kalahati ng 150. Yan. Dito siya nag-intersect. So connect natin kalata. I-highlight na lang natin.
lang tayo ng 20. 20. Sekolahan na natin. Ito, lagyan natin allowance para meron tayong paglapitan. Tingnan natin natin. Kuha lang natin yung allowance para sa rabbits. Dito sa kabila wala nang allowance yan. Kasi nandito. Yan. Ganito ko na to. Dito lang naman yan natin, rabbits. So yung isa lang may allowance. Ito lang. So ganyan lang klata, no? Yan yung, ito na yung final gupit natin. Ito. Yan. So tapos na yung escorter natin na double offset. Klata. Pag pinating yan. Tapos lang. Isa naman. So ganyan yung klata, no? So tapos na yung ano natin. Ganyan lang paglata, no? Ng double offset escorter round. So sana may natutunan kayo. Kita-kita sa sunod na video. Maraming salamat. Bye.